Hello mga kalabs! Kumusta po kayo? Pinapalitan ko na nga po yung bag ko mga kalabs dahil hindi ko na nga po dadalhin yung bag ko na puro notebook ko. Wala naman na po kasi kaming gagawin mga kalabs kundi nagpa-practice na nga lang po kami. Kaya kinuha ko na nga lang po itong isang bag dahil eto na nga lang po yung gagamitin ko. Pero dahil nalalakihan nga po ako sa bag ko, sabi ko kay mama ay yung shoulder bag ko na nga lang po yung gagamitin ko na maliit. Biskwit, panyo, tubig at suklay lang naman po yung dadalhin ko mga kalabs. Kaya sabi ko po kay mama ay palitan ko na nga lang po ito dahil sobrang laki. Bibit-bitin ko na nga lang po yung tubigan ko mga kalabs dahil hindi naman po kasya dito sa shoulder bag kong maliit. At nakasibilyan na rin po pala ako mga kalabs dahil pwede naman na daw po. Paglabas ko nga ay wala na po pala si Tito, maaga po pala siyang umalis. Kaya eto nga at naglalakad na nga lang po ako papasok ng school. Wala nga din po pala akong kasabay kaya mag-isa nga lang po akong maglalakad. At kaninang tanghali ay kumain na nga din po kami nila mama, papa at ni kuya. Nagluto po pala si mama ng ulam namin at binigyan na nga lang po namin sila nanay. Kaya doon na nga lang po sila kumain sa bahay ni nanay dahil meron naman po si tita at meron na nga po siyang kasabayan kumain. At kaninang hapon po pala mga kalabs ay eto po palang sinabawang manok ang lulutuin ni mama. Binili po pala ni tita eto pong karne ng manok pero si mama na nga lang daw po ang magluluto nito. Bago po pala magluto si mama mga kalabs ay wala na nga po kaming ilaw. Kaya gumagamit na nga lang po si mama ng ilaw ng cellphone para po makita niya itong niluluto niya. Halos matagal nga din po yung brownout sa amin mga kalobs. Sabi nga po ni mama hindi baling brownout basta wag nga lang daw po sanang mawalan ng tubig. At nung magisa-gisa na nga po ni mama yung karne ng manok, ay naglagay na nga din po siya dito ng tubig. Eto po palang talbos at talong ang ihahalo ni mama dito. Gusto daw po kasi ni tita na eto daw pong talbos at saka po talong ang ihahalo ni mama sa sinabawang manok. At nung luto na nga din po itong talong ay nilagay na nga din po ni mama yung talbos ng kamote. Tamang-tama nga lang daw po itong dami ng sabaw na nilagay ni mama. May mga pinsan po kasi akong maliliit at gusto nga po nila na puro sabaw. Bali ulam na po pala namin to lahat mga kalobs. At ayan, sa wakas at nakaluto na nga din po si mama kahit walang ilaw. Hay nako mga kalobs, saktong-sakto nga po pagkatapos pa nga lang po ni mama sa pagluluto ay tsaka naman po kami nagkaroon ng ilaw. At syempre, pagkatapos nga pong magluto ni mama ay hihigop nga po tayo ng mainit na sabaw. Bago po pala tayo magtapos mga kalobs ay magsha-shoutout nga lang po pala muna ako. Shoutout po pala kay Kuya Charles Justin Javeloza, Joy Nopmaj Embate, Sheila May S. Tompong. Salamat po sa inyo sa mga nagpa-shoutout. At balik naman po pala tayo dito po sa sabaw na hinihigop ko. Parang tinola nga lang din po ito pong hinihigop kong sabaw. Ang pinagkaiba nga lang po kasi ay magkaiba po yung gulay. Masarap din po pala kapag po talbos ang hinahalo dito. At isa pa nga po mga kalobs, masarap nga din po ang ganitong sinabawan kapag po sotanghon ang isinahog. At pagkatapos ko po palang humigop ng sabaw ay pumunta nga po si nanay dito dahil magbibigay nga daw po siya ng mangga. Saktong paborito ko pa nga po ito mga kalobs. Saktong tig-iisa nga lang po namin ito.